Magandang araw mga kaabi. For today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin at hindi pa nga nakaka-uwi yung kalapati natin, si Mr. Champ. Ayan. So, bali pang 4th lap na nung kalapati natin. Biglang kanan na yun. Kaya siguro baka nahirapan na sa pag-uwi kasi puro kaliwa yung hagis nung kalapati namin. Biglang kanan. So, nangyari dun yun. Nangyari din yung sitwasyon na yun dito sa ating Santa Ana Cagayan finisher. Bali yung tatlong huling laps lang yung kanan. Puro kaliwa yung hagis, pati training. So, pati training doon, walang kanan. Kaya nangyari siguro, nalito. So, talagang gano'n, nangyayari yun. At, ganyan talaga ang buhay sa pagkakarera ng kalapate. Kahit na malungkot tayo, malulungkot na lang tayo pag ganyan. Kaya, pinakamaganda, huwag na tayo malungkot. Ayun o, kaganda pa naman ito, yung choco natin. Kapag ganyan yung hen nyo, parisan nyo na. Barakuhin nyo na, ayan o. Gandang kalapate na ere. So, sayang yung ating kaparis nito. Ayan o. So, sana makauwi pa si Mr. Champ kasi may 2 laps pa yun. So, kahit na maging finisher man lang sana, mapag-finisher ulit ni Boston Ying. So, baguhan lang kasi si Boston Ying kaya talagang ganyan. So, no read no ride pa si Boston Ying. Pero, nakapagpa-finisher naman na. Ayan. So, hopefully, maging maganda yung susunod niya na race. Ito na yung mga pang-race niya. Ngayong South na to. So, papakita namin sa inyo yung pakpak dahil nagpwede rin kami ng mga kalapate. So, bali 2 weeks pa or 3 weeks pa bago magsimula yung training nito sa South. So, sana umabot pa yung pakpak. So, pero baka 1 month pa bago magsimula yung training nito. So, aabot pa siguro kasi tumutubo naman na. So, papakita ko lang sa inyo kung gaano nakahaba yung ginawa namin na pedering. Tapos, i-update ko rin kayo dun sa mga homer natin. So, 2 kasi naging picture ng homer natin. Marami kasing gustong bumili. So, mamaya papakita ko sa inyo. At pwede naman natin pag-usapan yung presyo niyan. So, message nyo ako sa kalapate ni Hanshin. So, ito, baka hindi ko na ibenta to. Ito, pagitlugin ko na lang kasi nga, susuksukan natin ng pang norte. So, parehas to ng linyada. At sana, maging maganda yung magiging anak nila kung sakali. So, meron naman na tayong palabas sa anak nitong 2 na to. Ito. Ayan, so, nag-iisang anak nila sa akin yan. Kaya, ito, binebenta ko sana. Kaso, siguro, tinatamad na rin kasi ako. Kasi mag-November na, magpapasko na. So, sayang naman kung ibebenta pa natin. At kung mababa lang mabibili. Kasi tinatawaran sa atin to ng tig 2,000 mahigit yung tawad eh. Kasi ang out ko rito mga kabi, 8K each. So, tinatawaran ng tig 2,000. So, bali 12K lang. Makukuha yung 2 na to, isang pares. So, hindi ko na binibigay kasi maliit lang na pera yun. So, sayang. At maganda kasi linyada na to. Yung linyada na to, yung pinangahawakan natin. So, kumbaga, hindi naman yung performance nila eh. Kasi sa performance nila, alam naman natin, tayo naglaro na to, alam natin na talagang magaling yung kalapate. Kasi talagang hindi maganda yung kondisyon nila, pero umuwi. So, yun yung pinangahawakan ko rito na maganda yung linyada. Kaya hindi ko mabitawan sa halaga na 12K binibili sa atin. So, hindi ko mabigay. So, yun yung pinangahawakan ko, yung linyada. Saka yung panahon din na binread natin to, inalagaan natin. So, nanghihinayang din ako ron. So, yun nga, papakita ko lang sa inyo yung mga young bird natin. Sa mga young bird naman pala natin, mga kabi, hindi ako nagbebenta kasi ng mga young bird kasi wala tayong pangbenta. So, siguro sa susunod, kapag marami tayo na breed. So, dapat kasi marami tayong na breed ngayon. Kaso, hindi nga tayo nakapag-breed kasi alam nyo naman na hindi na nga tayo ang nag-aalaga na to. So, puro nabugok yung itlog nung kalapate natin na pabayaan. So, check natin ngayon to, yung mga pakpak ng pinedering natin. So, ito yung anak ng homer natin. So, kung sakali na may magkakagusto dun sa anak ng homer natin, 8K nestmate. So, ibig sabihin, isang pares yun. Isang pares ng itlugan. Yung benta ko rito. Kung sakali na may magkakagusto. So, papakita ko yun sa inyo. So, marami na bumibili kasi sa akin, no? Kaso, puro taga-ibang bansa. Medyo malaki pa yung bili sa atin sa taga-ibang bansa. Kaso, hindi naman natin mai-ship sa ibang bansa kasi hindi tayo nag-ship ng ibon. Pero sa ibang bansa, napakaraming bumibili ng mga homer na kalapati natin. Papakita ko sa inyo yun mamaya. So, ito yung natin. So, pakita natin yung pedering na ginawa natin. Ayan. So, bali yung 2 dulo niyan. Pakita mo yung likod. Ayan. So, medyo maiksi pa yan. Huwag mo hawakan. Baka dumugo yan. Ayan. Maiksi pa. Tapos, hindi pa tayo nakakapagpaligo. Kaya puro hanip pa. Kitang-kita. Mga hanip. So kapag siguro sa susunod na linggo o ngayong linggo,
papaligo tayo ng malatayon. Malatayon yung pampaligo natin na ginagamit sa kalapate. Yan, so tingnan naman natin yung iba. Yan, so ito yung white feather natin. Ito yung mga pinakamagulang natin na panglaban yun. Pero bata pa rin, 4 months old. Yan. So yung dalawang dulo niya, wala pa rin. Pati niya, tingnan natin. Ayan, so ayan, tumutubo na. So yung ano naman niya, malapit na, dalawa na lang din yung papalitan sa pakpak. Itong dalawa na lang na yan papalitan, saka tig dalawa. So siguro aabot na yan sa south. So sana makayanan nila yung south kahit na bata sila. Kasi mga panglaban natin yun, talagang puro bata. Kung sakali naman na hindi abutin, talagang hindi kayanin ng kalapati natin, pwede natin na ibaling sa summer yung mga kalapati natin kasi dalawa yung singsing yan. Pang norte saka pang south saka pang summer. Kung hindi kayanin yung south, pwede natin na ilaban ng summer. So pare silang young bird kasi meron tayong singsing na nilagay sa kanila. Ayan. So hindi naman kasi magkasabayan. Kaya pwede kayo magsabay ng suksok sa isang kalapate. Lalo na pag nag-aabot, lalo na mga bata. Kadalasan mga batang kalapate inaabutan ng ganyan, dalawang singsing. Halimbawa, dalawang race. Magkaiba, norte saka south nag-aabot. Kapag kabata yung ibon, pero pagka matanda na at nag-aabot yan, malamang sa nandaya yung yung pansier na yun, yung nag-aabot. Matanda na yung ibon pero dalawa pa yung nakasuksok na kalapate. Kundi man kasabwat niyan yung club na talagang unang binibigyan ng singsing. So yun yung masasabi ko lang sa inyo. Ayan. So update naman tayo dun sa ating Homer. So pinakita ko lang yung dalawa natin na young bird. Marami pa tayong young bird. Pag pinakita natin lahat yan, abutin tayo dito ng alas 10. Ayan. So hindi naman siguro alas 10. Mga alas 9. Ayan. So ito naman yung classic racing Homer natin. So bali subok na nanay nito. Kaso yung cock na lang yung hindi natin nasusubukan. Pero itong cock natin, may breed na to, Morris Gordon. So 50% Morris Gordon tapos 50% Homer. So hindi ko pa nasusubukan to. Etong Choco classic racing Homer na talaga yan, Ganda ng ilong nito. Ganda pa ng kulay. So malaki ilong nito. Kaya akala nyo lang maliit kasi malaki rin yung ilong nung Barako. Pero kung magiging lalaki siguro to, halos magkasing laki sila ng ilong. So medyo bata pa tong dalawa na to. Ito kasi walang singsing to. So nung nabili ko to, bata pa. Ayan, so kung papansin nyo, dalawa yung itlog niya, dalawa yung anak nila. So hindi ko pa mapapakita sa inyo kasi hindi pa naman maganda yung balahibo ng dalawa. Saka medyo madumi. Ayan. Gandang kalapati niyan, parehas. So sa mga gusto na maka-avail sa atin ng Homer, 8K nga binebenta yung dalawa na yan. Kung sakali na magkakagusto lang, so ayaw naman. Wala akong pakalam kung ayaw nila. Hayaan mo sila. Kasi tayo, meron naman tayong pambili ng patuka. Kahit na mamatay o ilipad natin yan o mawala, at least nasa atin. Kasi meron naman tayong pambili ng patuka. Kung maibebenta natin kasi sa murang halaga, bebenta natin sa murang halaga, sayang yung panahon natin ng pag-breed. So ito lang para sa mga nagtatanong lang to, mga kabi. At marami kasi nagtatanong sa atin, ito Homer. So ito yung puro tinatanong sa akin. So ito kasi, yung nanay nito, ito yung nanay ni Jefferson. So kung papansin nyo si Jefferson, yung blue bar natin na multiple pulling winner, tapos yung nag-overall natin sa GP, overall champion, ito yung nanay. So kaya itong babae na to, subok na to. Kumbaga producer na. So ito lang yung cock natin. So hindi natin alam kung click-click yung pairing nila. Kaya sinusubukan natin. Kaya kung sakali na hindi mabili tong young bird natin, ilalaro nga natin. So siguro mga 4 na anakan pa, mas maganda to. Mailaro natin lahat yun para makita natin kung may porsyento o merong chance sila sa racing o sa pagkakarera nga natin. Yan. So bali overall champion na ilahi nung Choco na yun. Etong cock na ito, overall champion naman sa 50% na Morris Gordon. So lahi niya first overall, third overall, fifth overall, seventh overall. So hindi lang natin alam kung mag-click kasi yung pairing. So yan kasi napakahirap sa pag-aalaga ng kalapate. Kailangan mag-click yung pairing nung nanay at tatay na to, tapos mag-click din yung pairing nila kasi yun yung tinitingnan dyan, mga kabi. So hindi porky parehas na champion, pinagpares nyo, champion na agad yung anak. So medyo malapit lang kayo sa katotohanan kapag kaganyan. So ito medyo malapit na kayo sa katotohanan kasi parehas naman na may laro yung lahi nito.
So kumbaga nasubukan na natin parehas yung lahi nito. So syempre hindi na lang tayo sigurado kung mag-click nga yung pairing nila, kung pag pinagbangga natin kung mag-click sila. So yun lang mga kahabi, happy flying sa inyo. In-update ko lang kayo. God bless.